Sisihan, puntahan natin. Yung mga aso, dami. Haman nagkaunay. Wala man. Hi. Hello. Hello. Ay, nandito siya kumain. Oh, wag kang mahiya. Nandito lang naman ako. Bumisita sa'yo. Na, pumasok sa CR. Ay na, gua. Pumas. I'm lying alone with my head on the pillow, thinking of you till it hurts. I know you are too. What else can we do to meet in a turn apart? How we say could carry your smile in my heart. The times in my life seem so long. Could be good. What's America bring? When today does it really know? Does it really know? I'm a lot of love. I'm so lost without you. I know you're right. Believing for so long. I'm a lot of love. I'm so lost without you. I can't be too late to see that I was so wrong. Hello. Hi Sila. Sila. Naku, pumasok sa loob ng kulungan si Sila. Sila. Hindi mo tingog. Mag-gitar tayo, mag-gitara tayo. Pero kumain siya, no? Ha? Kumain siya, dinala niya yung pagkain, ha? Yung pagkain niya, dinala. Dinala niya ang pagkain. Pero hanggang, kahit sa inyo na, hindi talaga, wala siyang imik. Hindi siya nagsasalita. Kahit sa inyo. Kung nag-ano siya, di ba, naglilinis siya sa paligid. Naglilinis rin. Kung gusto niya. Kung gusto niya. Hindi rin siya magsasalita. Hindi. Naglilinis lang. Grabe Action na. lang. Kailangan talaga ng ano. Kailangan talaga na madala natin yan sa psychiatrist. Specialista na. Saan naman yung psychiatrist? Sa Barubum na. Meron? Mayroon sa Barubum kay Orbis Tondo Hospital. Tinuruan ako sa DSWD doon sa kuan sa Patinay o doon sa Sa Barubum mayroon na sa Orbis Tondo, yung bagong hospital dyan sa Barubum. Si Pilipinas daw. Oh, pwede din doon. Pwede rin doon. Oh, hindi yung sa yung Pilipinas? Oh, Pilipinas. Doktor sa Yun. sa Alegria. Siya yun. Doon sa San Franz. Sa Barubo. San Franz Doc. San Franz Doc. Sa Barubo kay Orbis Tondo. Siya yun. Yung sinabi mo na Pilipinas. Ewan ko bakit Pilipinas yung apelido niya. Ay, sayang. Nandun siya sa... Sila, mag-gitara tayo sila. Magkantahan tayo sila. Prosperidad. Ipadala na. Wala akong pera. May sasakyan naman sa barangay. Wala rin. Pero madala naman yun ay. Ganun din. Dinala ko nga yun sa Claveria. Ngayon ba? Kasi mayroon namang sponsor sa kanya na magpagamot siya. Pwede, madala natin. Dili siya madala. Hindi rin. Wala. Ha? Yung kapatid niya hindi nakakuadang tinumba siya. Kaya mahirap. Kailangan siguro pag makatulog siya, injikan. Ha? Injikan natin pag makatulog para pag magising niya, nandun siya sa ospital. Aywan ko lang. Yan mahirap talaga na pag hindi natin madala sa ospital. Baka habang buhay na lang yung kanyang habang buhay na lang siya ganyan. Nagkuan gani ko sa iyo. Kuan na bala ka ba? Pasagdan ko lang siya. Ang sa'yo kagustuhan niya. Pasagdan ko. Napadaan lang kasi ako dito, Nay. Nag-scouter kasi ako. Iniisip ko, naalala ko si Sila. Baka nandito yun sa labas. Titingnan natin.
Ayun nga, kumain Hindi dyan. naman siya Kaso nalabas umalis. sa ibang lupa, dito lang siya. Ang problema, Dinala ko sana yun sa Kuan, dito sa Lumbia, sa Cagayan. Ang mahal naman. Nandun sila sa CR, pumasok. Dinala niya yung pagkain niya dun sa loob ng CR. Hindi naman yun payag. Ha? Hindi papayag Na? Sino? na dadalhin sa doktor. Ayan. Labas ka na. Sila. Nandiyan sa CR si Sila. Sinundan ko talaga. Sila. Labas ka na. Ha? Magkantahan tayo. Gusto mo gitara? Gitara. May dala akong gitara. Sila. Sila. Gitara gusto mo? Gitar. Piano. Sinundan ko si Silaw kahit nasa loob siya, pumasok sa ano. Dinala niya yung pagkain niya sa CR. Sila. Kainin mo na yan. Si. Hello. Sila. Magkantahan tayo sila. Kantahan tayo. Magaling daw to mag-gitar. Tsaka mag-piano. Si Sila. Kain ka na. Nandito, nag-update tayo kay nanay ngayon. Ikukwento niya ang buong story about dun sa anak niya. Kasi pumunta ako dito, tumakbo na naman nandun sa itaas. Kasi pagtahol ng aso, pagtahol sa aso, kasi siguro alam niya na may tao, pumunta siya dun sa itaas. Nandun siya tumakbo. Nay, ikwento mo lahat, Nay, yung buong katotohanan, Nay. Ano? About dun sa anak mo, Nay, kay Sila. Tungkol sa kanya, nang maliit pa siya. Oo. O, sa maliit pa siya, palagi kaming na sinaktan ng tatay niya. Mula nang magka-asawa kami noong 1961. Pagka 1967, inumpisahan na niya akong sasaktan. 3 na ang anak namin. Ang pangatlo, wala pang linggo, sinubukan na niya akong sinaktan. Sinuntok ako dito sa sikmura ko. Nang magpabinyag naman kami ng isang taon at 8 buwan siya, inulit na naman niya yun. Kaya nga, nang makita ko yung bear na kalahati pa ang family size, nagkuan ako sa baso, nagkuan sa baso, nilagyan ko ng diditin 2 kutsara. Kasi parang dumilim ang paningin ko noon. Ininom ko yung halo na. Hindi ko man naubos. Kalahati lang. Pag ubusin ko ni, isusukan ko na. Di, yung ko, sayang, andoon na sa loob ng tiyan ko. Di, tinapon ko na lang yung kabila, hinugasan ko ang baso at humiga na ako.
na umagahan, nakagising pa rin ako. Hindi man ako tinablan. Siguro, kupas na yung kuan diditi. Ngayon, yung anak ko na yun, nang magbuntis naman ako sa susunod niya, nung nakuha ng 69, nakuha rin yun kasi kinaladkad ako ng asawa ko doon. Galing ako doon sa kuan, kuweba. Doon ako umiyak ng umiyak para walang makarinig sa amin mga kapitbahay. Doon ka natulog na sa kuweba? Ha? Nakatulog ka na doon sa kuweba? Wala, ang anak ko lang doon nagkuan, tumira. Mga ilang araw siya doon, yung anak mo doon sa kuweba? Mga 1 buwan siguro. 1 buwan? O, noon lang kuan, 2019. At sinukuan sila sa tatay nila. Hindi na siya bumalik? Parang papatay na niya yung kuan, kapatid niya na sila ang nagkasunod, lalaki. Maraming anak yun. Binaril sana ng 45 niya. Pinakuan sa kuan kapatid na kuan, hindi panganay. Nakatanda rin sa kanya ng kuan 71. Yun rin ang kapatid niya nga, pinaluhod ako sa harapan niya na parang ganon-ganonin ako sa kutsilyo kasi gawin daw gripo ang takiliran ko. Ngayon, 8 buwan pa siya. Yung anak ko naman nga pangatlo, yung sabi ko nga pangatlo, na makatakip siya sa mukha niya. Ganon, pero nakasilip ang mata. Hindi naman siya na parang matibay ang loob niya. Ngayon, nang lumaki na siya 14 anyos, sinakta na naman ko ng tatay niya, kinagat yung tinga ko. Pag kinagat yung tinga ko, sabi ko, kakain ka pala sa akin. Oo, kainin mo yun. Oo, ganun pa rin ang angat. Ngayon, ang anak ko na yun, kuan niya ang tatay niya, hinawakan. Pag hawak niya, matumba silang dalawa. Takbo na, takbo. Ako, ayaw kong tumakbo. Baka anuhin siya sa tatay niya. Ngayon, na may mga, yung taga-bukid, yung leftist, kinuan siya, kinakaibigan. Ngayon, sumama siya noon, 1984. At yung asawa ko naman rin, sinabihan ng mga leftist nga, tutumbahin daw kung uulitin pa. Ngayon, umalis ang anak ko, si HDF na naman ang magkuan dito sa kuan silong namin. Inikyas ko siya sa doon. Ako pumunta sa kapatid ko sa Cagayan. Doon kami namumuhay ng pangisda. Ngayon, ng 87, di ba kuri na yun? Umuwi kami dito. Nangali ako ng Diyos na sana uuwi ang anak ko na buhay. Umuwi naman. Pag uwi niya doon, pinasurrender siya sa kapatid ko. Pumunta siya ng Davao. Pinasurrender nga dito sa Davao kay Colonel Franco. Surrender siya. Tapos nang kuano siya, may amnesty na siya. Nakarelasyon siya ng 23 IB. May anak sila isa. Yung 23 IB hindi na naman din bumalik. Ang anak niya andito. Nasaan yung anak? Nasaan yung anak ng... Nasaan yung anak nila? Ando na rin, nagkaasawa na rin. Nang nag-8 anyos siya, naabutan kami ng tatay niya na ginanon ako ng yung sanggot dito sa bato ko. Yung itak na ano? Siya, ayaw tay!
Pag yun, ayaw tay, sinawakan siya dito at dinitin. Tigil. Yung pagka-umaga, Kaya na-trauma si Sheila. nilagnat siya. Si Sheila. Nilagnat. Na-trauma. Nay, may lalapit sa akin na tao, papatayin ako. Di, yung ko nga, dalhin ko yun sa doktor. Wag para lagnat lang, painumin mo na lang ng para sa lagnat. Ngayon, di, pinainom na, kuantas siya na natambalan. Ngayon ang magpunta kami ng... Na-trauma yun dahil sa ginawa ng tatay niya na nakita na gusto kang papatayin.